Hello po, magandang hapon sa lahat po ng Kalingap. Ako po pala si Kalingap Mary Pineda po, taga New Lucena, Iloilo. 7 years na po ako dito sa Hong Kong. So, medyo sa mga amo ko naman po, okay naman po. Lahat po ng mga, wala naman po ako medyo masakit ng karanasan dito. Hindi katulad sa mga iba nating kababayan, no? So, medyo sinwerte tayo sa pagdating dito sa pagtatrabaho sa Hong Kong. So, yun. Wala naman ako masyadong nakaranasan kasi puro masaya. Kaya, medyo blessed din dahil, ayan, nakapagpatapos ako ng mga anak ko. Parang okay na yung buhay kasi nakatapos na nga yung mga charity vlogger, kasama sila Kuya Bal. Kasi mula nung makilala ko sa mga Kalingap, medyo naiba yung ating pananaw pagdating sa charity, sa pagtulong sa kapwa. At sa mga ka-OFW ko din, minsan nakakatulong tayo. Kaya wala naman po akong masyadong maswerte po ako sa amo. Kasi for 7 years talagang sobrang masaya. Sobrang swerte. So, ayun lang po mga Kalingap. Hello. Kaya po. Nag-shoutout po sa lahat ng Kalinga. Wala na kuya, tapos na yan eh. Good morning po mga Kalinga. Ako po si Liz dito sa Hong Kong. 10 years ng OFW. At sa loob ng 10 years na yun ay ako ay nakadalawang employer. Dahil doon sa una, 1 year and 7 months. Na-terminate ako doon sa una kong employer. Tapos umuwi ako ng Pinas. Nag-stay ng ilang buwan. Balik na naman ng Hong Kong. Ayun, nakakuha ko ng maayos na amo. Ngayon sa amo ko, ako ay almost 7 years na. Tayo pala po ay nandito sa Wan Chai, dito sa Hong Kong. Ayan, nakita nyo yung na yan. Yan ay tram, isa sa mga transportation dito sa Hong Kong. Dito po kami malapit sa market ng Wan Chai. At lalakad-lakad lang po dito. Saka dito pala po sa Wan Chai, may mga pasyalan din po dito. Meron dito. Malapit lang pala po dito yung tinutuluyan nila Kuya Bal, doon lang sa may unahan. Kaya po naglalakad-lakad kami rito. And dito po sa Hong Kong, napakaganda po ng lugar dito. Kaya pwede pong balik-balik. Talagang maraming bumabalik-balik dito. Lalo pag ganitong winter, masarap mamasyal, masarap maglakad-lakad kasi malamig. Hindi kagaya kapag summer na nakakatamad pong maglakad kasi super init talaga dito. Kaya sa mga gusto magbakasyon dito, gusto pumunta rito, much better po is winter kayo pumunta. Para hindi kayo magpapuritan kapag layo. And may isang anak, separate sa asawa kasi ako nga pala po ay may isang anak. Ang anak ko nasa Pilipinas. At single parent kasi po yung aking asawa ay sumakabilang bahay. Yun po. Tapos ang buhay po namin dito sa Hong Kong, masaya, na mahirap, na malungkot. Yun, lahat-lahat po yung mararanasan ninyo kasi minsan din natin talaga ma-expect na yung mga amo natin ay magagandang makukuha mga amo natin, may mga siniswerte. Ako kagaya ko dito sa pangalawang amo ko, swerte. Masasabi ko swerte ako kasi napakabait nila. Minsan hindi pa ako napagalitan sa loob ng 8 taon. Tsaka hindi man sila mayaman, pero hindi sila kuripot. Kapag may blessings, always sinasabi nila, share this to your friends, share it to your family, send this to your son. Marami silang naibigay sa akin. Kaya
Kaya tsaka hindi nila ako tinuring na iba. Kaya masasabi kong isa ako sa mga pinala dito na OFW na nagkaroon ng maayos at mabait na amin. During holidays, every Sunday is holiday namin, pero minsan nakikiusap ang employer na wag lumabas kasi magtrabaho sila, lumalabas. Pero yun ay binabayaran ng mga amo. Kung magkano isang araw, yun, babayaran ka nila. Kung gusto mong bayaran yung holiday mo. And during public holidays naman, included din kami. Kagaya ngayon, Chinese New Year, we have 4 days holidays. Kaya, eto, labas namin. Pero hanggang ngayon na lang, kasi bukas ay start na naman ng trabaho. Start na naman ng yung oras mo, talagang dire-diretso yan. Since gumising ka hanggang sa pagtulog, tuloy-tuloy ang trabaho. Masarap na, mahirap magtrabaho sa Hong Kong. Kahit saan namang kahit saan namang country, mahirap trabaho. Mas okay na to kasi nasa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, nagtatrabaho ka nga sa bahay, pero malaki yung sweldong natatanggap mo. May ina-expect ang salary every end of the month. Unlike sa Pilipinas, na wala kang aasahan. Halimbawa, jobless ka. Ito hirap. Kaya marami mga OFW nagtatanggap ka ng Hong Kong o sa ibang bansa. Hindi lang sa Hong Kong, actually sa Middle East, marami rin. Ex-worker din ako sa Middle East at masasabi kong yung buhay sa Middle East at saka dito sa Hong Kong, napakalayo ng difference. Mas maganda magtrabaho sa Hong Kong. Dito po pala sa Hong Kong, kapag tatawid ka, dapat talagang nakafocus ka. Yung mga stoplight na yan, dapat sundin yan. Kapag naka-red yan, bawal. Kapag naka-red yung ganon, yun. Bawal tumawid talaga ang tao. Kasi kapag tumawid ka dyan, automatic. Mag-fine ka ng 5,000 Hong Kong dollar, magkano din yung sa pera natin. Kaya mga tao dito talaga, kahit walang dumadaan ng sasakyan dyan, basta naka-stop yung hindi ka pwedeng tumawid, hindi ka talaga dapat tumawid. Hindi ka gaya sa atin, nakago na, tumatawid ka. Para po sa mga mag-titip, tandaan ninyo yan. Kasi once na hindi kayo sumunod sa traffic rules nila, magkaka-fine kayo ng 5,000 HK. Ako si Gemma Tolentino, bali 13 years na sa Hong Kong. Nagtrabaho ako bilang isang DH dito, pero kahit naman nagtatrabaho ako bilang DH, yung kinikita ko naman dito sa Hong Kong, tinutulong ko rin sa mga tao na nangangailangan sa Pilipinas. Sa 13 years, 9 years na rin akong gumagawa ng charity. Sa awa ng Diyos, hanggang ngayon, dito pa rin ako para patuloy na tumulong at sumusuporta sa buong Team Kalingap. Si Gemma Tolentino. Dumating ako ng Hong Kong noong June 11, 2011, para makatulong akong maiahon ng pamilya sa buhay ng kahirapan. Ako ay merong isang anak at isang single mom, pero patuloy pa rin na lumalaban sa pagtatrabaho dito sa Hong Kong bilang isang domestic helper at para makatulong sa mga taong nangangailangan. At hindi lang naman sa pamilya ko ang aking tinutulungan, kundi para din sa ibang tao na nangangailangan, hindi lang sa Pilipinas, kundi dito din sa Hong Kong. Marami na rin ako nagtutulungan ng pinansyal. Dito sa Hong Kong, marami na rin ako natutulungan, hindi lang sa mga, at lalo na sa mga na-determinate na pwedeng mag-stay sa aking boarding house ng libre. At ngayon ay patuloy pa rin ako tumatanggap sa mga taong nangangailangan upang sila'y patuloy pa rin ako naglingap sa mga kababayan ko dito sa Hong Kong na nangangailangan ng tulong. At hindi lang sa Hong Kong ang aking natutulungan, kundi pati na sa Pilipinas, na tumutulong din ako individual
sa mga nangangailangan at higit sa lahat yung sa school na aking sinusuportahan. Maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat sa buong Team Kalingap. Nakilala ko ang buong Team Kalingap sa pamamagitan ng pagtulong ni Kuya Bal Santos Matubang at ako isang supporter ng Team Kalingap. At parang ako'y makatulong din sa kanilang organisasyon. Ako'y tumutulong din sa kanila upang sa maliit na halaga ay makatulong din ako sa kanilang mga sinusuportahan o kanilang mga tinutulungan. Maraming salamat sa buong Team Kalingap at sa mga supporters at sa lahat ng mga sponsor ng buong Team Kalingap. Maraming salamat. Please subscribe Kuya Bal Santos Matubang. Please subscribe Ate Edna Vlogs, Kuya Rab, at buong Team Kalingap. Maraming salamat po at sa buong sumusuporta at viewers ng Team Kalingap. Maraming salamat. Kuya Bal. Andiyan na po yung nanay ko eh. Andiyan? Sa Pacific Place na lang. Hindi kami ni Kuya Bal din. Picture mo. Kuya Bal, tingnan mo. Nakatayin ako. Sa Marinesor. Kami po mga may hawak ako dito mga grupo. Kami tumutulong sa mga OFW. Yung admin ang DWC. Kumusta kayo dito? Mahirap po. Ano ba? Kuya Bal! May bibigay ako sa'yo ng sartan para pag mainit ang ulo mo. Okay na. Lagyan mo sa bag mo na. Ano kadami yan? Ala! Kakunti! Natali na naman to. Huwag mo akong video! Pwede na yan. Sige na. Nakaupo ang camera ko. Lagi naman yung ganyan. Ang dami nito. Okay. Lagi sa Salamat. bag. Lagi sa bag. Lagi sa bag. Shout out ko muna. Wala ako isa shout out. Shout out. Mister mo. Wala akong asawa. Matagal na. Anak mo. Ang mga anak ko hindi na nasa Pilipinas. Shout out kami naman!